Itinuturing nilang makasalanan si Mateo o si Levi at ang mga publikano. Ngayon naman, si Jesus ay kumakain, nakasama sila. Bawal po kasi yun sa batas ni Moises. Ang isang rabay kasi hindi dapat nakikisalamuha, sumasabay sa pagkain, nakikibarkada, nakikipagkaibigan sa mga makasalanan. Sapagkat ituturing din siyang marumi o makasalanan sapagkat ang rabay ay itinuturing na mga righteous, mga holy people, mga banal ng Diyos. Kaya kapag nakisalamuha, kumain kasama sila, minom na kasama sila, talagang pupunahin ka ng mga Pariseo, Eskriba at mga Saduseo. Sapagkat batas pong umiiral sa kanila yon, tradisyon. Ngayon, si Jesus sumagot sa kanila. Sapagkat kinikriticize nila ang ating Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang nangangailangan ng manggagamot ay yung may sakit. Yung mga banal, hindi na kailangang iligtas. Sino ang dapat iligtas? Eh di yung mga makasalanan. So ang tinutukoy ni Jesus na kanyang pakikisalamuha ay para siyang doktor na magpapagaling sa kanilang karamdaman. Wow. Sinasabi din nila na si Jesus ang tagapagligtas. Sinasabi rin ni Jesus sa kanila na siya ang tagapagligtas. At kayong mga banal, matuwid sa tingin, hindi nyo na kailangan ng tagapagligtas. Ang ililigtas ay yung mga makasalanan, yung mga maraming nagawang pagkukulang. So yun ang gustong palabasin ng ating Panginoon. Tandaan po natin, nung panahon ni Jesus, siya lang ang nagbigay, nagbukas, nag-welcome sa mga makasalanan. Samantalang ang mga makasalanan nung panahon ng Panginoong Yesus hindi welcome sa mga sinagoga, sa mga community, sa mga pagtitipon, sa mga gawaing pagsamba, sa mga templo. Pero nung mga panahon na yon, si Jesus lang ang kumupkup, ang tumangkilik, ang nagbukas ng pintuan sa kanila. Kaya yung pagkakataong yun, hindi pinalagpas ni Mateo. Sana ay huwag nating husgahan ang ating kapwang nagkakasala dahil hindi natin alam o talos ang kanyang loob at kinabukasan. Totoo yun. Wala tayong karapatan na husgahan ng isang tao kung ano man ang kanyang nagawang pagkukulang, pagkakasala sa ating paningin. Sapagkat hindi natin talos ang kanyang damdamin, ang kanyang puso at kalooban. Hindi natin alam ang nilalaman ng kanyang puso, ng kanyang saloobin. Ang tanging nakakaalam lamang ng ating puso, kalooban at saloobin ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Kaya't wala tayong karapatang husgahan ng isang tao. Malay mo, malay natin, katulad ni Mateo, mula sa isang pagiging makasalanan, pumunta sa pagbabagong buhay, tinungo ang pagbabagong buhay. Malay natin, maaaring may mga taong minamata tayo, winawalang halaga natin, hinusga, hinahatulan natin, pero baka magulat pa tayo. Dumating ang panahon, mas maunlad pa, mas masagana pa, mas makapangyarihan pa pala kaysa sa atin. Kaya wala sa ating kamay, wala sa ating puso, pagkatao, ang paghatol at paghusga sa isang tao. Binibigyan lahat ng pagkakataon ng Diyos ang isang tao na makapagbalik loob sa Kanya. Kaya dapat tayo, ganun din ang kalooban natin. Ang maging kalooban din ng ating Panginoon, ang maging kalooban ng bawat isa sa atin. Merong nauunang nahuhuli, meron namang nahuhuling mauuna. Sinasabi ni Jesus, baka magulat kayo, itong mga makasalanan, itong mga ngalunya, itong mga mapakiapid, itong mga mamamatay tao. Baka magulat kayo, mauna pa silang pumasok sa paghahari at kaharian ng Diyos. Kayo, na nagsasabing mga matuwid, mga banal, walang kasalanan, doon kayo sa hulihan. So, diba? Kaya nga, wala sa atin pong kamay ang paghusga at paghatol sa isang tao sapagkat hindi natin alam ang nilalaman ng kanilang saloobin. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang kahinaan at kapintasan. Totoo yun, tanggapin natin. Ikaw na nakikinig ngayon, wala ka bang kahinaan, wala ka bang kapintasan? Lahat tayo may kahinaan at kapintasan, kaya nga wala sa ating pagpapasya ang paghukom, paghusga at paghatol sa isang tao. Nasa Diyos ang paghusga at paghatol ng isang tao. Sama-sama tayong magtulungan sa tulong din ng Diyos na magbabagong buhay tayo. Yes! Sino ang makakatulong sa atin para makapagbagong buhay? Walang iba kundi ang ating Diyos. Yay!